Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, sa tayo babalik muli mga kababayan, no? At ngayon ay pag-uusapan natin, ito pong naging mensahe, no, ng ni Hanilet Abansenya, mga kababayan, no? At neto ni Kitty Duterte, mga kababayan, no? Yan ang ating aalamin at pag-uusapan, no, sa kanilang rally diyan po sa Quezon City, yung kanilang naging mensahe, mga kababayan. At asahan natin, no, na nilalaman nito puro paninira na naman sigurado. Walang bago dyan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po, no, sa inyo. At don't forget to click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So ito na, mga babayan, alamin natin ang nilalaman, no, ng kanilang mensahe. No, at baka naman may bago dito. Hey, ito na mga babayan. Let's go. At kumusta ho kayo? Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Tamo, ginagamit na naman nila yun, no? Yung ganong strategy, mga babayan. Yung damdamin, no, ng mga tao. Yung damdamin ng mga Pilipino, yung damdamin ng mga supporters nila, yung damdamin ng mga tao, no, na nauuto nila. Yan kasi, mga babayan, no, yung kanilang strategy, no, makikita natin, yun ang ginagamit nila. No, gagamitin nila yung damdamin ng mga tao. 'Di ba? Yung damdamin na makikita natin kung gaano nila kamahal ang dating Pangulong Duterte. Okay, yun yung nakikita nilang weak points, no, ng mga sumusuporta sa kanila. Kaya yun yung gagamitin nila, mga babayan, para makuha yung simpatsya ng mga tao. Okay, yun yung nakikita ko dito, no, na kanilang ginagawang strategy. Okay, so expect na siguro natin, no, na sa kabuuan ng kanyang speech o talumpati, dun lang iikot, no, yung kanyang mensahe. Tignan natin, no. Yung anak ko, baby pa sana, pero Baby pa ba? Baby pa. Baby pa pero nagbe-bake na, no? Sabi nila, di ba? Baby pa sana pero nagbe-bake na. Grabe naman. Grabe, punong-puno yung kalye, yung rally nila. Ang daming supporters, Hindi, baka meron pa doon sa likod. Ilang natin nakita. napilitan gusto nyong marinig yung lahat ng sakit sa dibdib. Yung anak ko, baby pa sana, pero Baby pa napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung ano ang nangyari. Ilang taon na ba yan? Paano masabing baby pa? Grabe naman kayo. No, parang gusto niyang palabasin dito na batang-bata pa yung anak ko para sa mga ganitong sitwasyon. Well, nasa politika yung pamilya ninyo. Expect nyo na yan. No? Ang problema kasi, pwede namang maging private yung buhay niyan. 'Di ba? Kagaya ng mga ibang anak ni Pangulong Bongbong Marcos, ng ating presidente. 'Di ba? Hindi naman lahat naka-expose eh. 'Di ba? Si Congressman Sandro lang naman yung naka-expose. No? So kilala man natin yung ibang anak ng ating Pangulong Marcos, no, ni PBBM, mga babayan, pero hindi ganito ka-expose. Narinig nyo ba sila na nagsalita, mga babayan, on public? Narinig nyo ba sila nagsalita, mga babayan, doon sa mga taong bumabatikos sa kanila, yung mga anak ng Pangulong Bongbong Marcos? No, hindi. Sa kaliwat kanan na atake sa kanilang ama, sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo sila narinig na nagsalita. No, hindi nyo narinig yung mga presidential son bukod dito kay Congressman Sandro na nagsalita sa mga issue.
doon sa mga taong bumabatikos sa kanila, doon sa mga taong bumabatikos sa kanilang ama, no, doon sa mga taong bumabatikos sa kanilang ina. 'Di ba? Narinig nyo ba sila? Hindi. Pero eto, no? Para sabihin mo na baby pa yan, pero kung makapagbatikos sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ganun-ganun na lang. Paano mo sasabihin baby pa yan? 'Di ba? Huwag niyong lokohin yung mga tao. Huwag niyong utuin yung mga tao. Hindi naman sa binibira natin mga kababayan, no? Pero kasi nag-ano lang tayo, nag-reaction lang tayo. No, nagbibigay lang tayo ng opinion dun sa kanilang mga sinasabi. Di ba? Pero ito ho talaga, Napilitan daw sana ho tayo Pilipino, parang incheck, no? Sana ho tayo mga Pilipino. Grabe. dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung ano ang nangyari. Pero ito ho talaga, Hindi may pagkait, may pagkaila. sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsasilbihan ang sarili. Oo nga, pero huwag nyo iboboto yun, no? Yung nasa likod na isa. Ayun, no? So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Bob, ano ba, pipili ba kayo, mga kababayan, o boboto ba kayo ng mga taong convicted, no? Sa ibang bansa? Diba? Gaya niyan, no? Si Pastor Kibuloy, nasa lineup nila, iboboto nyo ba yan? Diba? So, tama lang naman yung sinasabi niya dito. Pumili tayo, no, ng mga iboboto natin. Yung mga karapat-dapat ang iboto natin. No? Pero not necessarily na nasa loob ng lineup nila, iboboto natin. Pag ginawa ninyo yan, mga kababayan, uto-uto kayo. Diba? Anong mensahe niya dito? Pumili ng mga karapat-dapat, no? Yung iboto natin. Diba? Karapat-dapat bang iboto yan si Pastor Kibuloy? Mga kababayan? Diba? Ano sa palagay ninyo? Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto Pangulo na, presidente pa. niya maging Diba pinagkaiba ng Pangulo sa presidente? masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte. Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap ho ako. At yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Ano nyo nasabing wala nang natira sa atin? Gumagana ang gobyerno. Nagseserbisyo ang gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Diba? Paano wala nang natira sa atin?
Nasasabi natin yan pagka talagang lahat, no, wala ng pag-asa, yung walang nangyayari. Diba? Masasabi natin ganun. Pero kung nakikita natin gumagalaw ang gobyerno, no, nagseserbisyo sa atin, sa sambayan ng Pilipino, parang hindi ata kapanipaniwala yung sinasabi nila rito. Akala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita. Humihingi kami ng tulong ninyo. Suportahan nyo ang Duterte. So, yan mga kababayan, no? At dito, titignan natin sa isa pang dito sa isa pang video, mga kababayan, ay si Kitty Duterte naman, no? Yung nagsalita. Okay, so pakinggan din natin, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso. Grabe, no? Pagkidnap talaga. Yun talaga, pagkidnap talaga. Sinabi nga walang kidnapping na nangyari. Diba? Puso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Narinig ninyo mga babayan. So, ganun talaga. Sisisihin na naman nila yung Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Walang ibang lalabas sa bibig nila eh. Diba? Na puro paninira sa Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yung mensahe dito, kahit tong mensahe ni Kitty Duterte na to, sigurado yan. No, doon pa rin yung babagsak eh. Nakikita naman natin, no, yung pattern ng kanilang mga pagsasalita. No, walang bago. Diba? Ibig sabihin, mga babayan, doon lang sila naka-mindset. Doon lang yung settings nila. Diba? Yung mga tao gagamitin nila, no, para yung damdamin ng mga tao gagamitin nila para ano? Para magalit, no, sa ating gobyerno. Para magalit sa Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung gusto nila ng maayos na gobyerno, kung ayaw nila na mangyayari na yan, dapat nung una pa lang, sinabihan nila yung tatay nila na tigilan yung pagbanat, no, sa Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi nga natin palagi, tahimik lang yung Pangulo natin. Tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos. Bira sila ng bira. Diba? Nananahimik yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nga niya mapa-impeach eh, si VP Sara Duterte. Pero anong ginawa nila? Diba? Binanatan pa rin nila, binira pa rin nila. O, so ibinigay sa kanila ng Pangulong Bongbong Marcos yung gusto nila. No? Sabihin natin ganun. Ngayon, iyakan sila. Diba? Ako sa tingin ko lang, no, kung hindi sila bumira, kung hindi nila binanatan ng Pangulong Bongbong Marcos, baka hindi nangyari ang mga yan eh. Kung hindi nila binanatan ng binanatan, hindi nila binato ng binato ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, hindi sila nagsisisigaw dyan, no, na-impeach, tanggalin sa posisyon, no, ang Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi nila siniraan ng siniraan,
No, hindi mangyayari yung mga yan. Yun lang yung nakikita ko dyan mga kababayan. Di ba? O, kayo, anong opinion ninyo? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace and out.